rekta na lang kita sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, pagpupunta mo sa aton, tinagising mo ng mga mata. There is the process Genesis, chapter 22. Genesis chapter 22 verse 11 to 19. Silindari, apang ang manukunda sa Ginoo nagtawag sa iya gikan sa langit ug nagsiling, Abraham, Abraham. Ug nagsiling siya, yari ako. Nagsiling siya, dili pagpatuki sang imo kamot ang bata ukon pag-anha siya. Kay karon nakilala ko nga ikaw nagakahadlok sa Dios. Sa ginatanaw nga wala mo pag itumili sa akon ang imo anak nga bugtong. Tandaan tani ang statement sa manununda sa Dios na ginambal niya kay Abraham. Siling niya, pasahon ko niwa, dili pagpatuki sa imo kamot ang bata o kung pag-anha siya. Kay karon nakilala ko nga ikaw nagakahadlok sa Dios. Sa ginatanaw nga wala mo pag idumili sa akon ang imo anak nga bugtong. Okay? So ang rason nga mahadlok kita sa Dios kini kung ano ang ginasugo sa Dios sa aton tumanon. Isa ina, kabutang ngayara sa tao nga may kahadlok siya sa Dios. Inang hindi mo balibada ng Ginoo. Kay kung imo balibada ng Dios, sugo siya sugo sa aton, kung sa imo, wala ka kahadlok sa Dios. Pero kung hindi mo pagbalibada ng Dios, sunod siya sugo sa imo, kung sa aton tanan, dira na kahadlok kita sa Diyos. Amen? Sili na Apostol Pablo, work out your own salvation with fear and trembling. So ang isa ka tao na may kahadlok sa Diyos, amo ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Somebody say amen. 13. Paginbayo ni Abraham ang iya mga mata, kag nagtulok kagyari karon sa iya likod isa ka kordero nga lalaki napukot sa mga sungay yara sa kasiutan. Kag nagkadto si Abraham kag ginkuha ang karnero nga lalaki kag ginhalad siya nga halad kasinuno sa baylo sang iya anak. 14. Gani giningalanan ni Abraham nitong doong ang Ginoo magatigana. Subong sang ginasiling tugtog karon nga adlaw sa bukid sang Ginoo may itigana. So ang bukid nagitawag mo raya, gitawag ni Abraham nga lugar at bukid nga dira siya gitsugo sa Dios nga magkadto kay halad mo tani niya iya bugtong anak kasi Isaak ay hinigugman niya, itawag niya nga ang Diyos nag-aman. God will provide. 15. Kag ang manutunda sa Ginoo nagtawag kay Abraham sa ikaduhang tion gikan sa langit. Katapos niya nga ginhalad tong kordero, gisunog niya, kag ang manununda sa Dios nagtawag siya liwat sa ikaduhang. Siling diri, sa akon kaugalingon nagsumpa ko, nagasiling ang Ginoo, bangod nga naghimo ka sining butang, kag wala mo pag idumili ang imo anak, ang imo bugtong nga anak, sa pag kamatuod pakamayuhon ko ikaw, kag papuaron ko ang imo mga kaliwat, subong sang kabituunan sang langit
kag subong sang balas nga yara sa baybayon sang dagat. Kag ang imo mga kaliwatan, mga tag-iya, sang gawang, sang ila, mga kaaway. Kag sa imo mga kaliwatan, pagkamayuhon ang tanan nga pungsod sang buta. Bangod, 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 nagtuman ka sa akon tingog. Gani nagbalik si Abraham sa iya mga kamatanon nga lalaki. Kag nagsiling sila, kag nagkanto sing tingog sa Beersheba, kag si Abraham nagtuyo sa Beersheba. Ginoo siningatak na o Dios, nagapalapit kami sa imo sa liwat. Pinagi o Dios sa pagkakamuyo. Hapon ikaw ginapangabay upod sa akong pagtog at pagpaubos sa gihapon, sa akong kaugalingon, na ginakabi ko Dios na wala sa may mahimo, kung hindi mo ako pag-ugdan karon. Akong mahambal ang tanan mo nga mga mensahe sa ila, pinaagi sa imo nga pagkabay, sa pagdikta sa imo Espiritu Santo sa akong tagipusoon. Ginoong Hesus, magapanguna ka, ginahangyo ko ikaw, nga ang tanan mo Dios kung makasing-kasing panalanginan mo, ang tanan mga unahuna maintindihan, ang tagsa ka mga pulong mo Dios, nga akong dalon pinagi sa pagtudlo kung pakwani sa ilaw Diyos sa siningatag na. Even this place, O God. Hallelujah. Ako ginahangyo sa imo. Would you bless this once again, O God. This place will be holy by your presence, O Lord. Na mag-dwell sa among tunga. Hallelujah. In this moment, O God. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, sintro sa among pagdayaw kapag pasalamat sa sining nga oras. Wala na sa iban nga Diyos nga among ginakabig nga Diyos kag ginaalagaran kag ginapasalamatan kag ginasimba sa wala sa katapusan. Ikaw lamang nga Diyos nga nag-isahanon kag ginpahayag ang imong ngalan kamo si Kristo Jesus ay isa ka manluluwas na Ginoo. Tuhod sa langit kag tuhod sa duta, tanan nga mga tuhod, tanan nga mga tinuga, mga luhod, kag mga confess na ikaw Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari. Busa karon amon gina-submit ang amon mga kaugalingon, Lord, sa imo sa sini nga oras. We commit ourselves before you right now in the name of the Lord Jesus Christ once again. And Lord Jesus Christ, I give you all back all the glory and honor because you are worthy to receive it. For you alone, in Jesus' name, I pray and I trust on you in Jesus' name. Ang tanan magasiling, amen. Magapungko ang tanan, upod sa inyo pagpamalakpak sa inyo mga kamot. Hallelujah! Praise God! Thank you, Jesus. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name. May pulong dira mga kauturan nga ginhambal ang manulunda sa Dios kay Abraham sa katapusan nga verse before verse 19, no? Verse 18. Siling diri, tumod nagtuman ka sa akon tingog. Because you obey my voice. Amen? So, ang mensahe sa atong tanan nagasiling, bangod kay nagtuman ka sa akon tingog. Have you noticed, mga kauturan, mga pipila ka mga pagkililipo naton nga usually ang gina-drive out ka mensahe, it's all about listening the Word of God. Magapamati kita sa tingog o kung sa pulong sa Diyos. So, ang pulong sa manulunda, kaginhambal niya kay Abraham, nagasiling, bangod, kay nagtuman ka sa akon tingog. So, muning akon nga i-emphasize sa siningatak na sa kabuntagon sa aton pagtilipon,
sa aton nga family day. Anyway, akong ginapasalamatan ang tanan naton nga mga kapastoran, kaupod naton Pastor Joey Tapangan, Pastor Arlo Mahitlawon, Pastor Brian Apuhen, and of course sa tanan nga mga partner nila sa ministry, ang ilang mga wife, of course ang aton National Evangelist, nagkaupod ko man ang bukos kong panimalay, akong partner sa ministry sa Ginoo for the Kingdom of the Lord Jesus Christ, my wife, Sister Joanne Vinilo. Kag sa tanan ng mga local churches nga rin karon ako ginapasalamatan kung sa diin nagapadayon kamo sa pagsuporta sa sini nga buluhaton. Eh wala makitawalihan kung wala kamo. Way kita tunduan kung wala kamo. So salamat sa inyo nga presensya nga ari kamo karon na bisan pa sa mga mabudlay nga mga sitwasyon subong sa atong kinabuhi. Nakaibalo ang Dios sinatanan wala sang mga butang wala niya ibaluan sa aton mga kinabuhi. Even sa aton mga buhok, sa aton mga ulo na numbered sa Dios kung pila ka bilog ina. Ay wala sang butang o konsekrito sa tao nga wala ibaluan sa Dios. In that way, wala kita sang dapat ika-problema, wala kita dapat sang ikabalaka sa aton mga kinabuhi. It's all because ang Diyos na kay balo kung ano ang aton kahimtangan. Siling ni Jesus Christ, gina-encourage niya ang iyang mga apostoles during those days. Siling nga tanawan niyo ang mga pispis sa langit. Tingnan niyo ang mga ibon sa langit, lumilipad. Wala sila kapugas, wala sila gaani. Ang pagipakaon sila sa amay nga langit doon, ngayarat sa langit. Ano pagitayhan kita nga naganegosyo kita? Ano pagitayhan kita nga nagatrabaho kita? Kung encourage sa Dios ang iyang mga apostoles nga hindi magabalaga, kaya ang pispis wala gani mga kauturan kapugas kagaan. Pero wala sang tion nga nagutuman ang mga pispis. Kay siling ni Jesus ang langit nun nga amay nagapakaon sa ilan. Hindi po sing ganon na hindi na kita magtrabaho. Kaya ang statement ni Jesus Christ, tanawan yung mga pispis, wala sila kapugas, wala sila gaani. Ang encouragement sa Diyos sa iyang mga apostoles, even to us, mga kauturan, nga kung ang mga pispis wala kapugas o kung gaani, kag nagkakaon sila daily, mga kauturan, being much more na kita ganegosyo. May source of income kita. Nga ang pispis wala gani kabalaka sa ilang pagkaon every day nga wala sila kapugas kag wala sila gaani. Being much more nga kita may source of income kita. Amen. Meaning to say, hindi kita dapat magabalaka. Bagod ang Diyos nga atong ginasimba, ang Diyos nga atong ginaalagad mga kauturan, Diyos nga makasarang sa pag-supply sa aton mga kinahanglan. So dulaon na to na ang aton kabalaka. Kay may source of income kita. May ara kita monthly salary sa aton mga trabaho. So why not, mga kauturan, nga magsige kita palibog, nga magsige kita problema, kung ano ang aton kanon, kung ano ang aton imnon, kung ano ang aton ibistig, kung ano ang aton mga kauturan, idapat sa aton kaugalingon. Kay siling ni Jesus Christ ang mga hintil, kita na, nagahandog sila nga mga butang, balay, duta, panakton, pagkaon, tubig, tanan nga mga material nga mga butang. Amo na ang sentro nga ginalantaw, nga ginahandom sa mga hintil hambal ni Jesus Christ. Pero siling niya sa iya nga mga apostoles, nga mga Hudeyo, siling niya, unahan lang ninyo ang pagpangita sa gingarian sa langit. Kag magkabuhi kamo nga matarong, kag ang iya nga pagkamatarong, meaning magkabuhi kamo nga matarong. Kag siling ni Jesus Christ, tanan nga mga butang, ining akon gimensionar, tanan nga mga butang, idugang lang sa inyo. Meaning to say,
wala ang Diyos nagpabaya sa aton nga aman. May awa ka na, dugangan pa sa Diyos. Sila nga, all these things shall be added unto you. Meaning, may blessing ka na. First thing first, mga kauturan, in the beginning, from the very first, hallelujah, may blessing na kita sa Diyos, tugangan pagin sa Diyos. Ang kondisyon, mga kauturan, if you seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung siya na, ang Diyos may kinagkunan. Siling ni Haring David sa 23 verse 1 in the book of Psalms, ang Diyos amo ang akon manubalantay, wala sang may nakulang sa akon. 37 verse 25, mga kauturan, siling niya sa tigulang na ko, karon bata pa ako sa una, karon tigulang na, wala ko kakita nga may matarong nga mga tao sa Diyos, nagipabayan sa Ginoo. Ukon ang iya mga kaliwa nga nagapakilimos. Siling pa ni Haring Solomon, mga kauturan sa Proverbs chapter 10 verse 3. Siling niya ang Diyos hindi magtugot nga ang matarong nga tao pagagutumon. So wala kita dapat sa ikabalata. Amen. Hindi kita dapat magsikiwari, mga kauturan. Kung ano ang aton future, ang aton himuon, unahon ka lang ang Diyos. God is number one sa aton tagipusoon. Kag ang tanan ng mga butang, idugag lang sa Diyos sa atin. Okay. Susugdan ko na, mga kauturan, ang istorya ni Abraham, although nga ato na ninaybaluan, may mga pipilagaring istorya sa kabuhi ni Abraham na memorize na natin, pero gusto ko nga i-share sa inyo ang pulong sa Diyos na ato na nadaputan, pagdakuha, halin sa akong meditation sa Ginoo, ining pulong pala nga bangod nagtuman ka sa akong tingog. Na nagalaktin sa akong pamalatinan ang ining statement sa manulunda sa Diyos. Mga kauturan, ang pagtuman manggod sa pulong sa Diyos, mabudlay. It is a hard thing for us to obey the Word of God. You know what? Kung ang isa kabutang na imugin embrace, ang isa kabutang na imugin palangga, ang isa kabutang nga tibuok mo makinabuhi, dira ka lang gatutok-tutok. Dira mo, gininvest ang bukos mo nga kinabuhi, mga kauturan, sinaabutan, mabudlay nga matulad na para sa iyo. Kag once ang dugon ina sa Diyos, mabudlay na timuon para sa iyo. Ang pagsunod sa pulong sa Diyos, masiling na ito kasimple lang. No, hindi masunod ang pulong sa Diyos. Kaya hindi masunod ang sugo sa Ginoo. May mga taong kamusina. Ahaw sa pagsunod sa pulong sa Diyos. Ahaw sa pagsunod sa sugo sa Ginoo. Hindi mahimo. Bakit? Kay hirap sundin ang Panginoon. Para sa akin, napakasimple sundin lang ang Panginoon. Sa panahon nga hindi malalim ang pananaw mo sa isang bagay, so simple yan para sa iyo. Ang pagsunod sa sugo ng ating Panginoon. Kung hindi naka-incline or hindi matibay ang iyong pagmamahal sa isang bagay, napakasimple iwanan. Pero kung tune in na ang iyong sarili sa isang bagay, at ang Diyos ang nagpasya na iwanan mo ang isang bagay na yan,
napakahirap sundin ang tinig o ang salita o ang sugo ng Diyos. Naintindihan niyo po mga kapatid? Nasabtan niyo po? Ang pulong o kung mensahe subong sa ako nagsiling, kay bangod nga gintuman mo ang akon tingog. Sa pagtuman sa tingog sa Diyos, sa pagtuman o sa pagsunod sa pulong sa Ginoo, mga kauturan, din nagaupod na ang grasya sa Ginoo. Amen. Gabati ka mo sila. Do you believe that? Do you agree with me? Nga ang blessing sa Diyos nagaupod sa tao kung ang tao matinumanon sa tingog o kung sa pulong sa Diyos. Amen. The blessings of the Lord will be followed, mga kauturan, sa panahon sundin mo ang kanyang mga utos. Ang opposite sila, walang grasya sa tao na hindi kabalo magsunod sa pulong sa Diyos. Wala panalangin sa tao na hindi kabalo magsunod sa pulong o kung sa tingog sa Diyos. Amen. Ang isa kabutang nga nakahatag encouragement sa akon mga kauturan, sang dito pa si Abram kag si Sarai kag upod si Lot dito sa lugar sa Or, nga dito nabatian ni Abram ang tingog sa Dios nga nagasiling, guwa ka sa imo lugar. Come out from your country. Guwa ka sa imo lugar. Kagkanto ka sa lugar na ginhambal ko sa imo. Hindi na mga kauturan mahapos. Bangod si Abraham, dira sa natao, dira sa nagdako, dira sa nakapangasawa, kag ara dira ang iya pamilya. Kay sining sang sugo sang Dios sa iya, biyay ang imo amay, biyay ang imo iloy, biyay ang imo mga parente, biyay ang imo pamilya, kag magwa ka sa imo lugar, kag magkadto ka sa lugar nga isiling ko sa imo. Kung ara da ang imo pangamuyan, kung ara da mga kauturan, ang mga material nga butang nga ginpangandoy mo sa imo kabuhi, mabudlay na sundon ang pulong sa Dios. Pero kung waay-waay man ang lugar para sa imo, bisan di pa magsugo ang Dios sa imo nga buwa da, mabuwa ka na da. Kag hindi amo na makauturan kasulido ang imo commitment sa Ginoo aman hindi bukat ang butang nga biyaan mo for the sake sa kaman sa Dios. Si Moses mga kauturan 40 years nga nagkabuhi siya sa lugar sa Midian. Bago nagpalagyo siya halin sa Egypto, kag nag-edad sa 40 ka tuig, nagbiya sa lugar sa Egypto, nga dito mga kauturan feeling hari siya. Tanan nga pagkaon na gusto niya ara. Tanan nga bayo nga gusto niya suksukon ara. Kung ano ang pagkabuhi bilang Pharaoh, amo man ang pagkabuhi ni Moses mga kauturan. Kag kung ginsugo sa Dios nga magwa halin mga kauturan sa Ehipto pagkadto sa Kanaan, kaya kapot palang sugo sa iya, naging gamit sa Diyos, magkauturan, nga pagwaon na katawan sa Ginoo, hidden by Moses, ampot lang kung mabiyaan ni Moses. Kaya feeling hari ka na eh. Adapted ka sa bata ni Pharaoh. Adapted si Moses sa bata ni Pharaoh.
So kung ano ang pagsinila nyo sa harianon na paggawi mga kauturan, ang kay Moses ay membro siya sa pamilya. Amen. Nga nakasiling ko nga magbudayan si Moses, ay sandito na siya, nakahalap ko sa Midian, halin sa ito, kaya nakapatay ko si Moses, nagpalagyo siya, advance thinking na si Moses, nga makalapot ang isyo nga nakapatay siya sa Egyptian, makalapot kay Pharaoh, delikado kabuhi niya, kinunahan niya, ginayasan niya. Kag nagpasimpalan sa lugar sa Midian, kag sandito na siya sa 40 katuig, dito siya nakapangasawa, kag may mga bataan siya. Kag dito kitawag siya sa Diyos sa lugar sa Midian, sa nagapahalap sa mga kaniro, nagakalayo ang burning bush. Kag nagsiling ang Diyos, balik ka sa ito. Kay gamiton ta ka, nga ikaw magpagawa sa katauhan, sa lugar sa ito, suno sa saan ko kay Abraham, nga imo patriarka. Si Abraham, si Isaac, kag si Jacob. Kag ini nga mga kaliwat, may saan ko, isa ka na. Kag gamiton ko ikaw, nga deliverer. Pagwaon mo nga akong katawan, pagkat ko sa tutang saan, ngaging sumpa ko, ginpangako ko kay Abraham, nga imo patriarka. Kag siling ni Moses, iban lang ang ipadala. Nagpakita pa ang Diyos sa iya gahom. Isulot mo ang imo kamot sa imo kadughan, sa imo bayo. Wa ako system mo karo. Di balik, nagbalik sa normal. Iitsang imo sukod, di mo manho. Nahatong si Moses kay buhikin ka man o. Hindi ito yung mga kauturan, manikin ka man o. Ha? Nga, pwede man nga baston, kag iya mga kauturan himuon, nga man o. Nga manikin, pwede man yapon, milagro man na yapon. Pero kay actual gid ka man o, kasi sa Bible, nahatong si Moses, kaging kamag sa Diyos, uyati. Sa ikong hindi ka maglot, kag siling sa Biblia, nagbalik sa baston. Nagpakita ang Diyos sa milagro. Ang burning bush, nakakalayo, pero yatahon, kagang iya nga, sanga-sanga, iya puno, wala na suno, milagro na na. Amen. Kag may tingog na napatiyan niya, pero wala siya, sa may nakita. Pero hindi makonvince si Moses, kaaman sa isang rason. Hindi pangabuhian ko yan. May asawa na po, may mga bata na po, stable ng trabaho ko din. Pero kung ang lugar wala-wala kung kautunan, huwag mang makuha sila ng lugar, hapos na yabiyaan! Amen. Huwag yung legit. Amen. Bisan hindi ba nagsuko ang Diyos, malayas ka na. Amen. Na timing lang, naging kaman ka sa Diyos. Pero ang Diyos hindi magkaman, mga kautunan. Hindi siya magkaman sa aton. Sa panahon, wala na ang imong nagipuso. Amen. Kay gusto sa Diyos, mga kauturan, nga kung may ginhigugma ka, may gintutukan ka sa iyong kabuhi kabutang. Once kahilapta na sa Diyos, kagaya mo, sundon ka mo ng Diyos, kaya mong sundin ang utos ng Panginoon, mabilib si Lord sa iyo. Amen. Tanawan niyo ang hambal ni Jesus sa paano ka babae. Diyan na-amaze ko sa iyo. Kag-believe kayo sa iyo. Ano ang hambal ni Jesus eh? Kagin, lift up ni Jesus sa iyang mga apostoles, ining babae nga bago. Nga man, kaya sa panahon sa hatag, si Jesus Christ nag-observe kung pila ang ilang ginahatag. Huwag pa man na ganyan tabo sa ako, nga rin kung gusto pa ito, kahatag ka mo, gusto ka lang tao ko kung pila ilang ginahatag. Si Jesus Christ ay ilang tao ka dyan. Pinakita eh! Amen. Kaya nyo maghatag ka mo, nga rin kung di ka mo na o? Inyo? Amo na gamay inyo ginatag, dako kong pamahaw nyo. Diba? Mamahaw ta sa Jollibee, sa Pagtunang, sa Trinity,
sa din ito, service. Ha? Gamay lang ang kauturan din sa kalibo. Kung ginahatag na rin mga kauturan no, kasi binta, napo na naging 100, ganit, doon ang mahay kita mo, nandiyan nahatag mo. Ano pagkinayan mo na? Ari ko din supat, kaya magsingkulan daw sa inyo. Dahil itong mga tao nga dato sa time ni Jesus Christ, may magalanon sila eh. Di ata si Jesus Christ, ginubod ito ni Jesus Christ nga nagtawon, kaya amin ninyong mga dato, ang maikasara, uy na si Jesus Christ, sara si Master. Kaya ito, observe siya, pabilibon mo isa, at isa kalibo. Umabot pa rin sa kalibo. Pero kung 20 mga kauturan, sige, tabo, umukod pa rin, hindi kita nita. That's reality. Amen. Amen? Kung magsakit pata, tamang kauturan, di bali ang atong gasto eh. Amen. Magsakit pata, talot na din sa ospital. Mangita ta pamagi kung ano. Magkamasin kita, importante ang kabuhi ka sa kwarta. Amen. Oh, di karon, kung magsiling kita, importante ang Diyos kay sa kwarta, di ka gabay ginahatak ta. Amen. Hello? Amen. Ha? Kaya na, na-observe ka na. 20, 50, 100. Dumabudlay ka nita maghatag 500. Budlayan ka kanina sa isa kagatos. Pero sa gusto naton, para sa atong paglingon, ginatipunan naton nga makabakal ka sa iPhone nga cellphone. Para sa personal ka. Gabakal na si Patos mga kauturan, taglilibo. Tuod, relief pa lang na, pero makadto sa reliefan mga kauturan, ha? May budget kita nga, 1,000 pesos. Kaya mo na mabakal mo sa 1,000. Pero kung magsimba ta mga kauturan, hindi ako niyo sa ito, singit na lang sa Diyos. Ginalimbay niya sa Diyos mo. Nga ginapilit na ang ako lang mo rin 20, ako lang mo rin 50. Pero maganto ka sa relipan, maganto ka sa pamahaw, mapakalan ka sa personal mo mga gamit na kauturan. Gabay lang ang isa na gatos. Hello. So si Jesus Christ nag-observe. So sila ito yun sa mga dato. Ari, pabilibon ko ni Jesus. Hatag sila eh. Lagpo ka na ginhatag nila na. Amen. Sa Mark chapter 12 na. Namabok ka na guro. Jesus Christ ka lantaw mo. Anong mga magalanong gahatag? Amen. Tumutako, dako kina ginhatag. Pero ang balo nga babae, samtang nagapalapit, duwa kaligtalan. Kagipakita, yung ikaw wala, naging kongkong nga. Siyempre may mga kwarta naman ako, kubo nila na muna ako. Ay, kita na si Jesus. Be honest, kung maglako ka rin ng lakong gamay, maglako ka rin ng gamay, kag ginatago-tago mo mga kauturan. Gatagdog ng pride mo eh. Amen. Bisa ganit kung mapangamuyo ka sa restaurant, isa mga kauturan, hinahinay na lang, ginadali. At ito nahuya ka nga, gabray ka, napostolik ka. Uy, ganin nahuya, ganin katoliko, ganin mga uros pa kami. Mag-praise ka. Gusto ginadugay pa. Pero kita mga apostolik, sa pamahaw, ganin dalit-dalit pa. Muna kung mga muyo tayo, natakokin, Lord, salamat, Ginoo. Sa imong kayo, sa imong kaputon, sa imong grasya. Pero kung mahuya ka, kaya matandong pride mo, ito ginakahuya mo ang Diyos. Mauna na ang Diyos nakaintindi sa atong sitwasyon, sa atong panatyagon, na naghambal sa, kung ikahuya mo ko, ikakulaw mo ko, ikahuya mo ka po sa kunamay ganito. Amen. Mabalos ang Diyos. Amen.
galing sa Diyos, kagwapo sa Diyos. Amen. Ano pagkitayahan kung hindi ka pagkitahuya sa Diyos, katao ka lang, halin ka sa ako. Amen. Nang mahuya ka sa Diyos, nga siya nagpuga sa iyo. Oh. So may pride ka. Mga kaupuhan. Oh. Magpakatotoo kita. Amen. Kung nahuya ka, 20 ang imong ginatag. Kasi sundot ako mo eh. Amen. Amen? Amen. Oh, hindi pa taga-nikata sa once a time sa mga kaupuran. Ginakawat pa sa iba ng mga tumuloo. Kung minsan ha, reminded ni para sa aton. Amen. Ano pa kitayahan, makatagalaw mo ka rin. May iban nga magkapasturan subong nga ginatudlo nila na nakakita ko sa sa Facebook. Pag scroll mo na nag-appear sa akon nga nagwali siya, yung sila niya. Kung ang simbahan, ang pastor gatudlo sa ikapo subong, wa na kamuda. Grabe no. Kasi nga wala na niya tayong subong sa unang ko yan. So, kung may simbahan nga nagatudlo ikapo, wa na kamuda. Kaya ginkot niya itong verse sa Galatians about sa tulo. Kaya ginkot niya ang curse nga kung maghatag ka tithes, i-bless ka sa Diyos. Pero kung hindi ka maghatag tithes, kawatan mo, i-curse ka. Kaya ang curse na ginamit niya na po sa Pablo, hindi ito yung referring sa tithes. Ginkot niya lang po. So nag-comment ko dito. 1 Timothy 1:8, 7 to 8. Nga sinigdira, the law of God, the word of God, the commandment of God is righteous, is holy. If a man use it lawfully. Amen. Kag siling dira na sa Pablo, may tao nga nagapamatuod, nagawali kag iso nga magtudlo, pero way sa kitsindi, sige na tudlo yan. Amen. Siling ko sa iya, ikaw na. Oh. Sa New Testament, may babasa nga ang mga apostoles kag si Apostol Pablo, tanan sila sa New Testament mga writers dira nga may isa dira ka writer nga nagsulat nga hindi na kamo maghatag ikapo. May ala? Wala. May ala ka verse sa New Testament nga ginbawalan ng tumulong nga maghatag tithes? Wala. 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 Tining mga tao yan ang mga takuloy, mapos para sila magambal nga kung ang simbahan ga-emphasize sa mga membro nga maghatag ikapo, biya na kamuta. Nga gin-include ni subong, gin-inject subong sa Lord sa akon. Maybe, perhaps maka-view ka mo, may panagana ka mo sa Word of God. Di ba? Simple lang, maintok pa ka mo. Amen. Kaya ang tithes mga ukuran, kalabtanan na sa kaluwasan ta. Kay kawatan ang lantaw sa Diyos sa tao nga wala kahatag tithes. Amen. Kag ginakawatan ang tithes. Kag wala sa kawatan nga makadto sa langit. Amen. Karon gitudloy na gid nga kung nagsimbahan nag-emphasize ang tithes, kuha na kabuda. Huwag na din nagtudlo si Apostol Pedro. Huwag na din nagtudlo si Apostol Pablo. Huwag na din nagtudlo si Santiago. Huwag na din nagtudlo si John de Milamin, si Mateo, si Mark, si Luke, si John. Amen. Ikaw yung mahapos ka lang magambal. Kay pagpatalang na. Amen. Pero siling niya, kung nakatag ka mo yan, pwede yan sa akon. Gambal na. See? Kay mas dako ang donation voluntarily kapag hatag kaysa tithes kay ang tithes is 15%, may limit. Kung bilangin ka mo, sumahon mo na, kuhaan mo 10%, amo ng kaman sa Diyos. Kag hindi na nasa time ni Moses yan, halin pa na kay Abraham. Amen. Why mas si Moses na tao? Kaya pag-speaker nila,
under na sa law ni Moses? No! Ang tithes mga kauturan, halin pa na kay Abraham. Amen. Kaging sulod ni Chico. So, kung kaliwatan ni Abraham, we must to follow kung ano ang ginhimo ni Abraham. Amen. Di ba? Ni Abraham in faith. See? Pero it doesn't mean na ginawalit ang ikapo, kasalig ka sa ikapo. Amen. Pila ba lang ang tithes nyo man? Kung na kami magsalig, pwede kami kasalig na. Kitudluan kamo sa Diyos through your pastor, kay amo na ang pamaagi nga ang Diyos mag-bless sa atin. Materially. Muna matigala ka nga wala ka gina-bless sa Diyos materially, kay ka-depart ka sa pag-atag sa ikapo. Amen. Bangon kay nagtuman ka sa kundi mo. Pero may statement sa manulunda eh. Naging relay sa manulunda kay Abraham halin sa Diyos. Amen. Amo na ang gamot, amo na ang strong foundation nga si Abraham galit mga kauturan. Grabe kag terrible ang panalangin nga naglapon siya kabuhi, hindi lang sa iya nga pagkinabuhi sa tumatay. Pati sa iyang mga descendants, kang tanan ng mga nasyon, mga kauturan, gina-bless sa Diyos through him. Muna hampal sa Diyos, ang magatunglo sa imo, Abraham, tungluhon ko. Ang magapakamaayo sa imo, pakamayon ko. Ang mga nasyon nga nagakontra sa Israel, kontra na sa Diyos naman, siling sa Diyos, tungluhon ko ang nagatunglo sa imo. Pakamayuhon ko ang nagapakamaayo sa imo. So, ang magkontra sa Israel, kontra sa Diyos. Amen. Pulong na sa Diyos eh. Amen. Muna ang isang gamay na ang Israel, bista ka daw. Amen. Sa gira, kay ang Diyos amo ang protector sa Israel. Amen. So karon, sa Diyos kuha ka na. Kag ang Diyos, kung nagtumang kita mga kauturan sa tingog sa Diyos, sa pulong sa Diyos mga kauturan, may panalangin nga nakaupon. Kay sininyo, wala ka bata sa kay Sarah, o sa kay Saray. Kag si Saray bawas, kay pagtawag kay Abraham, halin sa or, at the age of 75. Si Saray ay asawa, 65. Kay 10 years ang gap nila. So, tira na aprobahan nga si Saray, bawas, baog ang iya nga matris. Hindi makaproduce ang bata. Kaya nag-edad na sila sa muna ang pag-edad doon, wala sila bata, pero may adapted sila na silisir. Hindi na sila makaanak eh. So meaning, nag-adapt na lang sila. Silisir ang bata. Kaya ang promesa sa Diyos, kung si Abraham o kung si Abraham magtuman sa tingog o kung sa sugo sa Diyos, na magwa halin sa or, kamakadto sa lugar na ginhambal sa Diyos na munang Kanaan, mga kauturan, sila sa Diyos, padamuon ko ang imong kaliwa. Tandaan na ton, ang pagsunod sa tingog, sa pulong, sa sugo sa Diyos, nagadala gali sa grasya. Amen. Kaya hindi sa makaanak ko sa Diyos, padamuon ko ang imong kaliwa. Amen. Kag ang imong ngalan, ma-well known. Kag maging-amay ka sa pagtuo. Your name will be great. Grabe. And you will be a father of faith. Amen. Grabe. Muna sa Diyos sa iya. So nagwa si Abraham, wala. Nagwa. Pero sa side ni Abraham, babudlay to. Amen. Oh. Nga may mga tao
sila magsimba. Hindi sila kabiya, sila negosyo. Amen. Di gani kasimbang iban kay wala bantay ang manok. Wala bantay ang baboy. Wala bantay ang tindahan ko, no? Una mga rason. Amen. Di karon sa side ni Abraham niya, hapos, putlay. Kay biyaan niya ang lugar na hindi na pagpalikon. Pero ikaw yan, tapos simba, ingataw kapag ato ka nisbagado. Kapag Lunes, sugod ka naman trabaho. Di ba? Kaya Abraham na side, pagwaon sa Diyos, kang hindi na sa mapalikta. Dito na sa ron sa Diyos, forever, pati ang mga descendants sa lugar sa Kanaan. Huh? Kung na yan, kagani, magbiyak for the meantime, nga magkanto ka sa simbahan, 4 lang ka oras, makonsume na ito, hindi ka na kagabiyan. Amen. Oh. Ang punto mo ni, sa panahon magsunod ka sa pulong sa Diyos, may biyaan ni kita yan. Amen. Hindi po, hindi ka wala ka biyaan. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amin ninyo ako sa pagsunod sa pulong sa Diyos, budlay. Amen. Labi na gid, may arat na nga pundo sa mo kasing-kasing kapangunahuna. Nga kontradiksyon sa kaman sa Diyos, nagsundon mo, i-give up mo ang imong personal will, nagsundon mo ang will sa Diyos, budlay na yan. Amen. Sabi nyo, hapos? Pero kung makaya mo sundin ang utos ng Diyos, may kasamang pagpapala. Amen. May kasamang pagpapala! Kapag sundin mo, kapag kinaya mo, at kakayanin mo pa, hallelujah, ang pagsunod sa utos, kaman ng Panginoon, may kasamang pagpapala! Logically, walang pagpapala sa tao kapag ang tao ay hindi marunong sumunod sa utos ng Diyos. Amen. Hallelujah. Logically. Somebody say, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Oh. Sinunod ni Moses ang kaman ng Lord sa kanyang buhay. Anong nangyari? Anong outcome? Nakita niya ang perti, kadalagko ng mga milagro sa Diyos sa kabuhay. Amen. Hindi ito makita sa lugar sa Midian kung magpabilin siya. Amen. Diin nakita ni Moses, kag diin nagpahayag ang Diyos sa iya mighty in acts. Hallelujah. Dito sa wilderness, sa panahon si Moses, nagsunod sa sugo sa Diyos sa iya kabuhi. Amen. Sa balikon na niblang bando mga babae, ling sa Diyos siya mga apostoles. Ang nagatag sa dako, hindi ning mga tao na nagatag sa extra nga money nila. Nga nagatag sila sa dako, ay siyempre magalanon sila. Amen. Pero ining babae yan, nagatag kamay, pipigado siya. Kag amo ni ang labing dako sa tanan nga naghatag. Amen. Anong punto sa Diyos? Kahit ang tong babae nga balo, hindi na tutangin niya dapat mahatag. Kay bugat na to para sa iya na mahatag niya. Kaya ato na to ang bitsin, ato na tong asin, ato na tong kalamay, ato na tong mga ahos, ato na to kay kalimtanan. Inahatag niya pa, kung sino nung paghatag niya, huwag na sa kwartan. Ang tong mga taong dato, kahatag sila, gabinukol pa to sa pitaka. Amen. Ang babae niya, tinahatag niya tanan. Amen. Amo nang gusto sa Diyos, inagbutlay mo himuon para sa Ginoo, kag ginhimo mo makauturan, ma-amaze si Lord, malipay si Lord, ipabugal ka ni Lord, proud si Lord sa iyo. Pero inang naghatag ka, kay kaya mo ihatag, di na bilhin si Lord sila. Amen. Inang naghatag ka, kay hindi mo kaya ihatag. O, kasi
Hindi ko lang kaya ihatag mo 1,000. Ugata para sa inyo. 1,000 ihatag mo. Di ba? Kung ginhatag mo 1,000, ibudlay para sa inyo maghatag 1,000, ginhatag mo makukuran para sa ulat sa Diyos. Masilin si Lord. Kampiyon. Nakuha niyo ang logic ko na kaukuran? Nakuha niyo ang punto ni Jesus? Inang-budlay mo pala i-give up? Yung i-give up mo? Di na mabilib si Lord. Hello? Katulog lang rich man. Sa iya nga pagka-childhood, nangalagad na sa Diyos. Siyempre, rabay na siya eh. Tanta 30 years old isa, Pastor Bayon. O 31. Di bata pa man na. Siling niya kay Jesus, malapit siya, siling niya. Anong imuon ko nga magka-attain ko, magka-acquire ko sa eternal life? Magka-inherit ko, eternal life. Ma-inherit ko ang kingdom of God. Siling niya Jesus Christ, okay. Hindi ka magpangirita, hindi ka magpangirito. Kung naging banda, don't commit adultery. Honor your mother, your father. Ano pa? Don't kill, don't steal. Don't bear false witness. Oh. Siling na yun niya kay Jesus Christ, tanan na ginambal mo, gintuman ko na halimpas sa pagkabata. Di proud siya, anong kulang? Hindi na? Proud siya, anong kulang? Kag isa pa, manunudlo siya. Kag sa piyak siya pagka manunudlo sa pulong sa Diyos pagkakuran, prospered siya. Prosperoso sa material na butang. Kasi sa Bible, hindi lang siya rich, very rich. Ang describe sa Bible siya. Kaya ang Diyos naglantaw siya, head to foot. Kasi sa Diyos siya, there is one thing lacking on you. May kulang niya po pero nakalakad siya sa Diyos kag na promoted siya na nahimo na sa master, nahimo na siya makauturan, rabbi, ruler, faithful siya. Kaging bless sa Diyos materially. Karon, sang nagalakad sa Diyos, amat-amat din kurap ang iya pagigugma sa Diyos. Kag naglabaw ang iya pagigugma sa material ng utang. Pantayan ka na ha? Amen. So na nagsugod na pag-alagad sa Diyos, ano yung lugyan kita sa Ginoo yan? Number 1 din ang Diyos sa kagumit ko yan. So, ay bigatlo ka pa mo. Pero sa bless ng iningat tao, nag-promoted na siya posisyon, mga kauturan, na observe sa Diyos na nagamat-amak paylo ang iyang relasyon sa inyo. Amen. Bantayan ka na, kay kaya liwaton ang aton maayo na attitude or behavior sa kwarta. Nakanutis ko sila ko nakauturan. Kay may personal testimony ko. Wigo pa lang na ha. Muna ginareview ko kalingon ko. Nga wigo pa lang nga four wheels kasalakyan daw ma-aksyon na ang heart ko nga pabugal sa mugalingon. Ano pa ginayang tagaan ko sa Diyos? Relax. Amen. Nga may karakter makapuran na nag-abot sa ako, nag-review ko. Nga doon pa bilibon mo lang tao. Dason, mag-arise sa imo heart nga wiko sa lakyan mo, nagtuparan ka sa kahilax, katumulo man, nga uli pa sa imo, doon naglagay pang buot mo. May-experience na, may-experience ko, nag-review ka nyo na yun, ewe, baka mo sa lakyan, mag-abot pa naman sa lakyan na mo. Halimbawa, ang handog ni Pastor Joey, minivan.
minivan get? Accurated na. In-specify mo na. Kay siling ni Hana, Lord, tagai ko sang lalaki nga bata. Male child na ginamba na. Kundi ginatag siya, babae, hindi, lalaki, sunod siya nga request sa Diyos. Muna nga, masiling ka nga, Lord, tagain lang ko sa kanhan, you know. Pero yung taga sa kanhan, sabi, tinatamo ka. Kasi kanhan yung pangayo mo. Ang imuhandong, mga kauturan, brand new ka, pero ang imo yan, hampal sa bakbak mo yan, si kanhan lang. Di ka tagaan ka sa Diyos si kanhan, nagreklamo ka. E sige lang, nakagubak. Standard pamintis dalan, kulihin ka paminti. Oh. Be specific. Being specific. Oh. Tika ron, kung kita kaas pa sa Joey sang minivan, na. Pero gituparan sa mga kauturan sang Montero. Ulit ko. Gamayan ko. O, di ba? Murag kailangan mo buot. Kasabot, bantay. Review ka na in Jesus' name. Kung kinakabantihan ko na eh. Kung ginashare ko sa inyo, mga kauturan, nga pwede liwaton ang imo good character into bad character sa kwarta. Amen. Huh? Amen. Sa una, mga musta ka mga kauturan, okay lang. Pero sa may kwarta ka na, humot ka na. Doon nabutang ka na sa kwan. Mga kauturan, pakita mo pa eh. Pag-uman mo ka musta, okay lang kung sa pandemic ka tayo. Pero pagkatapos ka musta, mga kauturan, baka din sa bag mo magbutang ang umol. Pero sa punta, okay na nasubong, pero ginalantaw sa Diyos sa heart. Amen. Eh, basi pala, pagbutang mo alcohol, hindi po singa nun, nga hindi man tanana, nga daw, pag-care mo lang sa bukulay, pero nagbutang alcohol, kay, doon mo na wala, doon ginahikayan mo. Kita na sa Diyos na. Kapalas ko siya kamo kan. Ako siya kamo. Nga, daw ka din. Gusto ko hindi ka mag-istorya sa mga kapos, sa mga pikato. Kasi siyempre mag-aranon ka na eh. Kung ka nun, sa pikato ka pa, may mayo ka nga karakter. May kwarta ka na, nagliwat. Amo din ang tabo sa rich man. Kinobserve sa Diyos na sa wala pa sa posisyon, sa pikato pa sa mga kauturan, nagtutong sa Diyos, nagbaylo ang iyang karakter. Nagbaylo ang iyang pag-inugma. Dito nag-focus sa material ng mata. Hello! Experience pa ako siya. Dira sa RRG, kapatya ko na mabakapi. Alos na nga kayo ko, pagdargo ko, Panili, RRG, Petrol, o Kumpito, tanan ng mga brand na, di pa makal ko na. Pero may mga time to na gusto ko ipapin ang amigo ko. Magkita ko na. Rebuke mo. Jesus name. Lagi ni. Ginakuan isang yawa nga magpabugal ka eh. Kaya ako nagtrabaho sa yawa. Anong lagi siya sa yawa ang inulog sa alin sa langit pagkatos sa kalibutan na kay pride. Amen. Kaya hindi gusto ang Diyos na prideful ang tao. Amen. Prideful ang ginuga niya. Kung na nga kung i-bless kita sa Diyos materially, kung ano ka sa una, kag i-bless ka sa material ng butang, i-maintain ang imo good character sa tubang sa Diyos. Bisa na si David, happy na siya. Gusto niya payagan niya, mangin doorkeeper lang. Unang pali. Sa 84 verse 10 sa Book of Psalms, sila nga, I would rather be a doorkeeper in the house of my Lord, oh my God, than to dwell to the tents of the wickedness. Ano pala ang tents sa mga wickedness? Mga magarano na? Amen. Alat at tanan. Pero sila mas maayo pa yan. Na maging doorkeeper ko sa Diyos. Ina na siya. Kaya ni David na ma-demote, mamupok posisyon niya basta lang
may gina-after sila, na promotion sila trabaho. Di ba, hindi sila kasimba. Bahala malayo ko sa pisito sa Diyos. Basta namo ko kwarta. Basta promoted ko sa ako namo. Ano na? Isa una sa wala ka pa kwarta, tungtong ka, sa may kwarta ka na, may trabaho ka na, kabiyak ka sa Diyos, sige nung giliwan. Sa kwarta, karakter mo. Amen. Oh. Kung padayawan ka sa una, mga kauturan, karibol ka magdayaw sa Ginoo. Ha? Hindi mo tanan rubra. Panak, mga kauturan. Kung sa wapo na largo mo, wapo na status mo, wapo na bayo mo, humot ka na kayo, mga kauturan, doon hindi ka na kapapa sa Diyos. Wapo na ka na. Kasi mga balasan mo. Papaningko, upang gusto ka. See? Nagliwat na. So, ang ni Jesus Christ ay, okay, gusto mo ma-acquire ang eternal life? May ulang na sa iyo. Amen. Amunin wala sa iyo. Dapat ari ni sa iyo. Amen. Kaya natula ni sa iyo eh. Ha? Natula ni sa iyo. Ano ang bal sa Diyos? Tanang mga property. See? Mutugin hambal ko ha. Huwag ito lapot ang kwarta niya sa bangko. Ang siling nila, posisyon, o siganon, propiedad yan. Amen. Kaya ang kwarta, huwag ito yan labot. Dito yan pwede ang kwarta. Ito ligyan sa kwarta. Kabaklo mo sa kwarta. Di na pwede. Propiedad yan. Duta yan, balaya, mga kasapatan niya. Ibaligya, tanana, kag ihatag sa mga pigado. Wala kayo sa may bilin ha. Muna kaman sa Diyos, ligyan tanan. Ay gintest sa Diyos, bundiin ang mas labaw para sa iya. Material things, upon ang pagsunod sa sugo sa Diyos. Huwag sa kinumlasan sa Diyos, may kwarta to siya. Kaya ang bangkuha na sa na. Ang kwarta na sinangatayin. Kaya kung dato siya, may kwarta ginasaya. Amen. Oh, wala sa kinumbahan sa Diyos tanan. Ang kinkaman sa Diyos, propiedad niya. Kaya kung isunod yun lang ito ang Diyos, tanan ko nga nabaligya, mabalik lang ito. Amen. Dubli pa, pras kayo. Nadula ang tanan, ginbalik sa Diyos, gindubli pa. Amen. See? Kaya may anak sa iya, kapital niya, kung may kwarta sa iya. Ang kamang sa Diyos, propiedad yan. Property yan. Pero sila sa Bible, nagtalikod siya, pagkabati yan, nagtalikod siya nga masunulubuon kayo. Biyaan niya si Jesus. But siya nun, hindi niya kaya biyaan ang napundar niya. Hindi niya kaya nga madula ang material na kitang sa iya, pero kaya niya madula ang Diyos sa kabuhi. May mga tao nga muna. Amen. Kaya nila na hindi kasimpa sa Lawa Domingo, mangita kwarta, mangita trabaho. Kapag pangayaw sa ibang lugar sa Hong Kong, sa Japan, sa Amerika, katanaon mo, okay, blessed na sa material na butang. Pero ay sila nasimba. Amen. So kung siya noon, atong tao nga dako, na wala iman na balik ang propiedad niya, so magkaranon siya. Pero ang Diyos wala na sa iya. Amen. Ang kapalit, ang kabaylo sa material na butang para sa iya, Diyos kaya na naton, nga hindi na takasimba, pero buganan ka sa material na butang, pagkapatay tayo, may megapon na itong madala, wala sa piso, mamakungko mo, mapatay ka, kundi ikatanon sa ikaduhang kinabuhin mga kauturan, wala sa isa kalansang sa imo balay na madala mo, wala sa isa kakot, kahanong blocks, na punpun ka madala mo, tanan nga butang sa kalibutan, biyaan ta, kaya hindi na matod nga, bahati ng kauturan, ang matod nga bahati, ara sa Diyos, ang magsimba, ang mag-alaga sa Diyos. Hallelujah. Little Jesus Christ, nakuha mo ang bilog na kalibutan. Pero ang kalang mo malaglag, ano ang pulos sina para sa imo? Sinig sa Diyos, heaven is my throne. The planet earth, the earth is my footstool. Little Jesus Christ, makuha mo bilog na kalibutan. Hallelujah. Kung nakuha naman din ang bilog na kalibutan, material ng mga butang sa kalibutan, footstool lang na, palatungan lang na sa tiin sa Diyos. Kaya ang hari, kung magpungko siyang trono, may palatunganan siyang tiin, may tungtunganan. Ang bilog kalibutan kung makuha mo, palatungan lang na. Kaya ang higin,
kalibutan, bilog kalibutan, material mga butang sa kalibutan, palatungan ang nasa tingin sa Diyos. Pero kung nakuha mo ang Diyos sa kabuhay mo, sila minsan, beloved, greater is He that is in you than he that is in the world. Kung alam ka, kaya ang nagibok sa kalibutan. Amen. Why not on, hallelujah, nakuha ang bilog ng kalibutan like a Pacquiao, like sa mga trillionaires, billionaires, millionaires na mga tao. Money is easy for them, mga kautulan. Hindi kita pareho sa ila. Pero ang nakuha ta sa aton kinabuhi, ang naghimo sa tanan nga mga butang. Diinda ang mas kampyon, diinda ang mas maayo, hallelujah. Kay ang bulan, ang adlaw, ang mga bituon, lapianan na naton, ang mga planet, hallelujah, nga ginhimo sa Dios, lapianan na naton, dito tama puyo sa lugar sa Dios, sa kalangitan. So, why na nagkakantong sa upong sa Japan, sa Amerika, sa UK, sa Brazil, ano pa na ang mga lugar, gaging handong naton. Yes, why na nakakantong na kung mapatay tayo hindi pagitungkol sa Diyos. It's okay for us. You know what? Ang importante, maging tigana sa Diyos nga langit para sa aton. Nga sa Pablo nakakantong na dito, kada sining siya, hindi ko mamit lang sa akong bibigan. Tanan, ang mga putang na nakita ko, kantos ng talan ko, bisan pang yawa ka na sulong sa lawa sa tao. Ina-istorya sa mga pastoran, in-describe ang langit ng mga taon siya, hindi ko ma-describe. Ang perti ka taong, perti ka lindot, ang langit para pigano ka rin sa kalimutan. Padayon ka sa magsimbang pagkalagan sa Diyos. May mansyon na itigan ng Diyos para sa ino, para sa amin. Reigning rich man, ang young ruler, yagin pailo si Jesus ay sa material. Amen. May mga tao may galit, ako sila. Siling man to sa Luke chapter 12, sa isang katao nga asindiro. Nagubuon ko di ang tanan ng mga budiga o mga budiga. I will destroy my barns niya. And build greater. Walang galit. Mga budiga na ko na yung budiga. Rububuon niya, siling niya, patakuon ko pa. Kagdala ko ibutang ang akong mga patupas, produkto, mga sinako, mga trigo, sinako, mga vegetable, tanan, mga produkto yan na. Kagdala ibutang, kasi siling niya yun. Hambalan ko ang akong kalat. And I say, my soul, eat and drink and be merry. You will have good. Ano that? Have good. Live up for many years. Anong statement ginambala? May madamo ka nga pundo, damo ka, stock. Kag magkaon, mag-inom, kag magkalipay. Eat and drink and be merry. For a long years, in the middle of the night, there is God that said unto him, Thou fool, your soul will be required of you. Ang Diyos nagambal sa iya, Ginoo nagambal sa iya. Buang nga tao. Karon nga gabi, waon ko ang imo kalat. Grabe. Sinong gahawak sa kong kabuhi? Diyos na niyo. Ang mga plano na to, kung hindi na pag-updan sa Diyos, hindi mo na maupon. Ang controller sa tanan nga butang, the source of everything is God, is not you, but God. Sining sa Diyos, waon ko ang imo kabuhi, so ang imo kanak. Patyon ko ikaw,
tao nga buo. But sige nun, ang tao nga wala pakialam sa Diyos. Ang tao nga wala pakialam sa Diyos. Inistorya yung anak niya eh. Huwag siya nagambal. Ang balon ko akong pamilya, si papa, si mama, kagang akong kaugalingon, nga amunin, magkaon, mag-inom. Huwag siya nagambal. Kaya gin-bless ko sa Diyos, baklan ko si pastor, baklan ko akong master sa sipatos, bayo. I-treat ko si pastor, i-treat ko akong leader. Nga nagtudlo sa ako, na matuto sa ako, that's why nga gin-bless ko sa Ginoo. I-treat ko sa Bacolod, sa Iskim, lagaw kami sa Sikihon, sa Pulang Pato, din ang mga kwako, din ang mga lugar, mga resort, din mga kauturan sa Pilipinas. Kinako naman siya. Tritol ko si pastor, na mamahaw kami sa Manila, manyaga kami sa Mindanao, manyakon kami din sa Visayas. Mayroong lalo naman. Malakaw kami sa Dakap, malakaw kami sa Sikihor, sa Bisan, diinig ang mga gwapo ng mga lugar. Waigit? Sampo na na, waigit? Sino ang istorya niya? Iyan mo galingon niya. Amen. Selfishness. Selfish ang nga tao. Huwag sa pag-alam sa iba niya. Muna kung i-bless ka sa Diyos, dapat may pag-alam ka. Amen. Kaya tudluan kita ganit ni Santiago, kung nangimuutod na anak sa kapigaduhon, hindi ka magsilitaw. Sige sis, mabusog ka lang na sis, may pagkaon ka. Muna ba ni James? Hindi inda nag-manifest ugma mo. Hindi inda nag-manifest ang pagtuo mo. Kay faith without works is dead. Amen. Faith without action is dead. O pati nyo ha? There are 6 things, 6 truths of life. Number 1, love is nothing without action. Marcos para sa atin, I love you sis, I love you God. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you so much. Without action, love is nothing without action. Amen. Number 2, hope without is nothing without effort. Trust is nothing without proof. Life is nothing without peace. May kabuhi ka pero may kakalinaw, your life is nothing without peace. Sorry is nothing without change. Ano ang pulos sa repentance? Anong pulos sa mas likas? Sorry, I'm so sorry. Without change. Give is nothing without heart. Maghatag ka da, way gagapod gugma mo, way na pulos. Amen. Way na gagapod heart mo, way na pulos. Amen. See? So mga kauturan, ang taong dato, imbiyaan niya si Jesus. Yung mga taong na hindi kasimba, unahon ng trabaho. I'm sorry ha, yamambal ko yun. Masakitan ka mo. Pasalamati ang Diyos. Amen. Sino pa may magambal sa inyo sila? Amen. Gajutay mga membro dire. Paginabyaan ko mga kauturan, sa anong rason? May katudlo ko sa insakto nga pagtudlo. Amen. Alang-alang yung pintuon ka mo di. Amen. Kay siling ni King Solomon, review ka, sawaya ang tao talang. Amen. Kahimong maon niya ka. Hindi pagsawaya ang tao mabuang, kay dumtang ka. Amen. Anong ginapaintindi ni King Solomon? Kaya ang tao nga alam, bisa masakitan na, hindi kong maon niya ka nagapon, gina-analyze niya na eh. Tsak ko mapon si pastor, sala ko manabi. Kag ginasaway ko ni pastor para sa akong kaayuhan. Kag ginatuduan ko ni pastor para nga makapalangit ko. Pitamor mo sa higong maon. Pero kung mango ka, buangit ka mga kauturan. Amen. Instead, kinasaway ka sa imo sala na hindi mo, ginadugtan mo pa ang nagasaway sa imo. Pangaw ka eh. Amo na ang pag-define sa Bible, mga kauturan. Amo
Muna nga kung kinbiyaan nyo ang pastor nyo, kay ginsaway ka mo sa inyo kakulangan sa Diyos. Hindi na niya salat sa Diyos, hindi na salat sa pastor. Amen. Kaya kung hindi kung pag itudlo ang insakto kapag tudlo, damo-damo kayo libro. Amen. Hindi ko kamo pagsawayon, yung pinagastulan din, damo-damo kayo libro. Amen. Layo na lang katoliko. Naman, ang pari magambali, may magaling kasinggit eh. May magaling kasuwining. Wala magaling kawali sa dalan, may magaling house to house eh. Pero kadamon sila. Eh wala bawal. Amen. May ginabundakan sa pari na hindi ka mo mag-inom, hindi ka mo masigarilyo. Ginawa na hindi pwede ka inom eh. Amen. Hindi ka mo magpanahon, hindi ka mo magpamulang. Oh, hindi ka mo magpigirita, hindi ka mo magpigirito. Hindi yan ginawa nila din. Amen. Kailangan ang ato niya destination, hindi pa iberno. Hindi ko mabiya ka mo yan, ito na yan. Pero sa young ruler, paghampal ni Jesus Christ, baligya ko tanan. Wala to ha. O, biyahe niya si Jesus. Hindi niya kaya sundon si Jesus. Pero, si Abraham, ang uling climax mo. Si Abraham, masakit kaayo kay Abraham para din sa akon. Kung mo i-trace ang karakter ni Abraham, sang nag-design si Sarah na palayason si Ismael, grabe kasubo ni Abraham. Basahin niyo ang Bible sa chapter 21. Grabe kasubo ni Abraham. Amen. Kagway man siya, nagsiling, okay. Huwag man siya nagsiling, no. Nagpabalag doon si Abraham. Bukat para siya eh. Kaya gusto ni Abraham, buo ang pamilya niya. Amen. Kaya si Ismael, bata yan kay Agar. Kaya sa ila, nakapanaunan, nag-practice sila sa monotonous, poligamos. Doble ang bana, doble ang asawa, kapractice na sila. Mga kauturan, subong yan, istik one ka. Mapatay ang imo bana, mapatay ang asawa mo, makabuhi ka ng isa, nga single. Just in case mapatay partner mo, pwede ka na kapangasawa, pwede ka na kapamana. Pinatublo natin. Unang sa may pulo. Alam ka lang ang walihan ko kamong ang gabi, sana. Ang asin, tamis. Ang ampalaya, ang iyang sabor, minuklot. Kung di kindaya ko kamo, kung ano ang gintudlo ni Jesus Christ, ako ni kinampal ko, nakasikitan ko. Amen? Amen. Di pangita ka mo sa pastor, tayo pintuon ka mo eh. Anong destinasyon nyo? Langit? Nga ginainto ka mo? Pwede na plastar maayo sa inyo ang Word of God? Oh. Kabalo ka na gid nga ang maestro mo, 1 plus 1 equals 3. Kapindor ka pa? Siya pang imuon nga maestro? Kaya nagaluan ka patalang? Di ba? Sino po Sir Paul sa Galatians 4:16, naging kaaway ba po ninyo kaya naghambal ko sa kamaturan? I am become your enemy because I tell you the truth? Certainly not. So karon, ato para kay Abraham. Amen. May kinaiya si Abraham. Masuban siya. Palayason lang ganiha. Pero nag-abot ang panahon kaya naglakapin si Ismael sunod sa kaman sa Diyos sa iya. Kagin, approve sa Diyos ang demand ni Sarah nga i-separate si Ismael si Agar kay may promise si Lord kay Ismael, may promise man si Lord kay Isaac. Okay? Sa verse at chapter 22, ara na, focus na si Abraham kay Isaac. Ang nag-abot ang tinion ang Diyos kinagambal sa iya. Diyos kinagambal sa iya. Ang nagkaman sa iya, Diyos hindi manulunda. Pero sa dito na sa bukid sa muraya, ang nag-istorya siya, manulunda sa Diyos. Pero ang nagkamangkid sa iya, Diyos din mismo. E basi manulunda kasi magduwa-duwa si Abraham, Diyos din. Kang ano ang kaman sa Diyos sa iya? Abraham, dala ang imo bata nga hinigugma nga bugtong mo nga anak. Only son. And your beloved son. Only son.
Di na pwede makaanak si Sarah. Si Isaac lang yun. Only son. Dala sa bukid sa Moriah, kang ihalad mo sa akon na sinunod. Naglapot sa unahuna ng Abraham kung halad ka sinunod. Siya ang mapatay. Hindi bilabugad na, masugo. Amen. May dali nagambal ng Diyos. Dala ang imo bata sa Moriah, pag magsimba ka mo sa ako, ito may rason, kay 3 days ka lang at bukid pa. May sacrifices, magyapon. Amen. Di ba? Tipulong ka man sa Diyos, pag apon sa bukid, ihawa bata mo, pagya bata mo, hiwa-hiwaan, nagsunog ka, ihalad sa akon. Amo nang kaman sa Diyos ni Abraham. Amen. Amo nang ambal ko, mga kauturan. Pila ka pieces nga gitne si Abraham sa mga bugat ng mga sitwasyon. Amen. Unang impiyaan niya, mga kauturan, ang iya lugar. Ikatuwa, dito na sa lugar si Hipto, nagpasipanan kay, siyempre wala pagkaon sa tumatay, naglungsong sila sa Hipto. Kang imply na ang Pharaoh na si Sarah, utod niya pagin sa piyang kasay. Kay sister ni Abraham, si Sarah. Kaya sa unang panahon, pwede ang step-sister, step-brother, pag-asawahay. Amen. Insugin na kay Pharaoh na utod ko ni. Pwede isugin asawa niya. Kaya ang kinaiya sa mga Egyptian, once patay pa asawa mo, pakyong ka nga ba na, asawahon ang asawa mo. So, atlok sa Abraham mapatay. Nagdatlok ka si Sarah, nakadula si Abraham. So, kita po nila mamaturan. Kinblay nila si Pharaoh. O, kang siling sa Bible, kinasawa na ni Pharaoh si Sarah eh. Kinulit na. Nakitagaan na gani, mga tao si Abraham, kita ka ng mga sapat, silver and gold, kanami na sa ilang sitwasyon sa ito. Naaman, brother-in-law na ni Abraham, ang king. Membro na sila sa pamilya. Tawa-tawahay ang ginabuhi nila. Kalang Diyos hindi magsugot. Kaya hindi matao si Isaac kung magpabilin si Sarah dito kay Pharaoh. Hindi pwede yan ang Diyos magpasugod sina. Kaya may plano ang Diyos kay Abraham ka kay Sarah. Ang Diyos nagpadala disaster kay Pharaoh. Tingnan sa ito, di ba? Tumigato naman kasi nito. Sige na nagtani. Ano nang tapos ito? Disaster. Kag dito gin-reveal. May baluan, di pa bangkot. Si Sarah, di Pharaoh. Ano nang tabo ni? Ano ni? Pag-abot ninyo ka nang tabo ni. Okay pa man ni. Sa wala ko mo si Karina. Nainaw. Ito ginsugid ni Sarah nga si Abraham bana niya. Takwa sila. Kaya pamaagi sa Diyos. Amen. Nagwa na si Abraham. Kaya siling sa Diyos kuha. Biyaan na pa ito nga. Hariano ito nga. Katawhay. Amen. Kung sa trabaho mo pa pala, ay kanako sweldo, biyaan mo. At ang Domingo, may ikwan pala. May, ano pala, may overtime. Tigibiyaan ni Abraham, pila ka bisis na. Dinakaban sa Diyos, kuha. Naglapot sa punto ang pinaka-hard na sumo sa Diyos, ipapatay sa Diyos bata niya. Okay, to cut the long story short, so dito na sila sa bukid sa Moriah. Naplasta na si Isaac. Diba tabuto makaukuran, takyo na to, kaya hindi pwede nga maghalad si Abraham sa Diyos sa buhit. Ang buhit, takyo niya na, hindi po rin natukdan. Sunubon. Ha? Oh. Gapo sa Isaac. Halanani, bato. Kahoy. Ara na si Isaac sa babaw. Yung gapos. Sige ni Abraham, guntay na, ang kunyan. Dustakon na, tuganon. Ha?
Mati. Teka man sa Diyos eh. Kaya pagtuon ni Abraham, nga ganun mo sa katindi. Wala tuwa-tuwa, makaumuran, tinitano pa sa nagtagpugtaw eh. Pasahan yung Bible, tinitano pa sa nagtagpugtaw. Wala na yun yan. Kasi sige Lord, tumamunta ka next week, next month, walang pagkabuwas na yun. Amen. Huwag matagang talang Diyos ka ni buwas. Yan ha? Hindi mo, panugayon mo kung hindi. Amen. Ha? Saan ko mo tanong si Isaac sa muraya, basta may kaman. Dito man nakapanugay kung ginugayon mo ang pagtuman. Itindisin mo kung patalingon sa Diyos. O kung hindi, nakasalanan sa desisyon na. Amen. Praise the Lord. So, kipugtawan ni Prano ni Abraham. Panugayan mo pa na eh. Kung pa ni magantos. Panugayan mo pa na eh. Inugatan ko naman yapon si Isaac. Sige pa kong English eh. Apos tayo na. Magusin misyon. Magusin eh. Para matapos na yun. O, kipugtawan. Kaya pagtuon ni Abraham, arang na sa mga Biblos, di wala sa writer na. Nga para kay Abraham siningdiya, nga para kay Abraham, bisan pakyon ko ang akong bata. Amuni akong pagtuo sa kubinan sa Diyos. Sa saad sa Diyos ako nga. Amuni saad sa Diyos eh. Panamuon sa Diyos ang kong kaliwat. Karoon naging kaman ko sa Diyos na pakyon ko akong bata. Ihanad na sinulong. Naliman ka, pakyon, kagyon, ihanad na sinulong ko sinulong. Abuhon si Isaac ha. Abuhon! Hey! Abuhon! Abuh! So ang pagtuon ni Abraham, himo gani sa Dios ang abo na tao. Amen. 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 Praise the Lord. Kung kabalo si Moises mga kaukuran, nga ang tao na galing sa abo, ano pagkinihan si Abraham? Amen. Unsang tao mo eh. Nakabalo mo galing sa istorya gani si Moses, may kabalo si Abraham. Kabalo si Abraham. Amen. Kaya mo na pagtukuya eh. So yun nga sige. Sa buko Hebrews sa 11 ka, yun nga, bisan papakyon ko ang akong bata. Samtang galakak galing siya, within 3 days, bisan pakyon ko si Isaac. Duyan no? Pabata ni mo galakad. Kung mo i-dramatize, kita madugayan na kita eh. Maluwi. Amo itong 3 days ang lakad, di ba si maliwat na jago niya? Amen. Basi pagka 2 days na, naluwi siya sa kaya isa ako sila. Isa ako, ulit ah. Bahala nagsugo si Ginoo, ulit ah. Di ba? Luwi sa mata yan. Kaya di pa lakad isa sa Diyos para observaran sa Diyos kung maliwat siya Abraham. Muna kung magalakad sa Diyos, gadugay na gadugay, dapat ka-inlove kita nga inlove sa Diyos. Hindi nga, katugay ka magalakad sa Diyos, katulad mong bata. Dapat katugay sa magalakad, ka-inlove ka sa Diyos. Nakuha yung punto, naka-trainers ka palakad sa Diyos, sa grabe, kung hindi man lang talina ka, drama lang sa tapit-tapit. Kaya nga, palakad pa sa Abraham 3 days, namukit sa muraya. Kaya gusto sa Diyos, base maliwat eh. Amen. Kaya tao, changeable eh. Amen. Mausapon ng tao. Amen. Pero si Abraham, lalong nga nagatugay, lalo sa excited. Kaya magtuwa mo na eh. Ayun na. Ngayon, bisan pakyon ko ang akong bata. Kung ang Diyos may saad sa ako mapadaganon ang akong kaliwa. Bisan pakyon ko si Isaac, ang Diyos may gahom sa pagbuhi sa yaliwa. Amen. Kung naglaman bayaran ang intipigan si mo kasing-kasing, may saad si Lord sa alumamoy. May saad siya, hindi ako pabayaan. Hindi ako papatumbayaan. Siya ang comforter. Kung alam ko sa kasubok, lipayon ko sa Ginoo. Akilan din kasubok. Pero ang Diyos kung magpainom sa buhay na tubig sakon, hindi na ko pakuhawon. Masatisfied ko sa presensya sa Diyos. Sa Diyos, ako na ba lang? Sige na balik sa simba na Domingo, Lunes sa Bago, Atindan sa Pagkitin, balik-balikon ka na. Kaya lalong tumatagal,
lalong in love ka sa Diyos. Ano man yung pala, di nagsugod na pala inom. Ang mga alkoholik na tao, nagsugod sa patikim-tikim. Tumitirang palihim. O kundi, kay sige-sige, napalainom. Di nagalin ang drug addict sa gagmay. Di nagalin ang chain smoker sa gagmay. Amen. Maganda. Hasta nagsagad, hasta nadimag. Amen. Dapat agunahan ang paglalakad sa Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Ang tanto ay ilan na yan. Lalong tumatagal, lalong sumasarap, bakit na. Lalong tumatagal, lalong sinisira buhay mo. Amen. Lalong kang pinapatay. Amen. Pero dapat sa Diyos makakuran, lalong tumatagal, lalong in love ka sa Panginoon. So karon, paghanda na ni Abraham, buti ka doon, ang Diyos gali, gaba na tayo lang. Amen. May ginaiyagan ang Diyos, bantayan na ka, humando na gini. Kay ara ang blessing sa kamot ni Abraham. Amen. Dapat makita gid nga iuntay ni Abraham kasi sa Bible ginuntay ni Abraham yung kamot. Untay mo na ako. Untay. Buong-buogin. He decided to kill his beloved son. Amen. Pero sa nanana, yan mo na na ako. May timog galing sa langit, manulundag sa Diyos. Hops, Abraham! Stop, stop. Yeah. Ayaw pagpilasa ang imo ba? Pagkita ni Abraham, uy, may tinguban, may karniro nga lalaki. Nahigot ang iya nga sungay sa kahoy-kahoy. Ala, sige, ginawa mo na sa karniro. Hindi kim makuha. Pero ano na itong karniro sa babaw, no? Grabe man ang pagkatalang sa karniro. Amen. Ano man? Siya lang itong isa, itakat ko sa Diyos sa bukid sa Moriah. Ang karniro makukuran, paano na? Siyempre, may alam ka tayo mga magtalang. Amo na nga, duha ka klaseng baston sa shepherd. Rod kag staff. Ang staff may kaulit na. Ay kung mahulog ang karniro sa mga, ano tawag sila ganit? Huyong-huyong? Kumunoy? Kau ito na? Dason kung magtalang ka, kau ito naman, munang kuhan sa rod. Dayon, kung kapangaway ka sa kapwa ko karniro, hindi na rad hindi na stop ang gamiton. Rad. Nanungkol ka naman. Munang purpose. Di ka ron. Ang karniro, isa lang. Ako sa bukid sa Moriah. May nagpuan mo na to ay. May nagpahalang sa bukid sa Moriah garo ay. Kaya nagtahalang ng isa. Nung kunin mo na laison, nag-ano itong isa ka karniro. See? Before, para sa akon, before pa nakalapot si Abraham sa bukid sa Moriah, ato na to ang karniro. Anin pa sila sa dalom, nakita yung bukid sa Moriah, malang yung duwaya kayong people na lalaki, pabilin ka mo diha, kay ako at ang bata, masimba sa bukid sina, kag mabalik kami sa inyo. Diba? Muna ba? Dason sila din sa apa, ari ng gatong, ari ng punyan, ari ng kalayo. O, di ba? Hindi na halad, sila din ni Abraham, ang Diyos mag-aaman sa halad kasi dulo. Di ba? Din sa visual, ay ano mas dalong bukid, buhay pa nagsaka. So meaning, ang kanino ako na to. Putsi ka nun, kung anong pagtungo mo dire, ako na matabo dito sa bukid sa Moriah. Dapat huwag ka pa na sa bukid sa Moriah. May pagtungo ka na dire.
nagula. Erle, nagkakalaw na. Paglingi ni Abraham, na may tibok na. Kaya sa Bible na, lingi siya eh. Hangad niya yung mata. Uy, nakita niya ang kaniro. Dito, gawaan mo yung kaniro. Takot niya. Tapos, kuha niya si Isaac. At amo ang ginhalad niya. Patay. Sunog. Pagkatapos, ala din na, may tingog sa ikaduha nga nabatian niya. Muna ni. Oh, hindi nyo. Wala in-confirm, kag wala fulfillment, sa wala natapos sa Abraham, ang sugo sa Diyos nga may inuhanad isa. May hanagin, may ginhatagin sa Ginoo. Mati ka mo, kung wala ka may i-offer sa Diyos, hindi ma-fulfill ang ginhambal sa Diyos sa iyo. Amen. Dapat may offer ka sa Diyos. Baylo ba? Baylo. Ano ang mahatag mo sa Diyos? O, kamuna po lang na. Ano ang ikaman sa Diyos sa inyong kabukat na himuon mo? Na, amo nang i-offer mo sa Diyos. O, masaya ka. Lord, kamudlayin mo na, magsimba ko na lang Domingo. Amo na, ihatag mo na. Kaya kamudlayan ka magsimba, amo na ihatag mo. Lord, kamudlayin mo na mag-apin sa Lunes kag sa Sabado. Kapoy. Amo na gusto sa Diyos. Inang hindi mo pala mahatag, kung inahatag mo, amo na. Amen. Kuha nyo? Amen. Hello? Amen. Oh, siling na yun sa tingog sa kadua. Abraham, kay wala mo ginbalibaran ang sugo ko sa imo. Panamuon ko na ang imo mga kaliwat. Kaya, kung siya nun, kung gidumilian ko ni Abraham si Isaac, may siya, hindi ko niya pag-ipapatay, hindi ko niya pag-ihalat si Ginoo si Isaac. Si Isaac, kagtonto sa lamok na may tinggi. Amen. At yun sa Diyos. Amen. Oo. Amen. Ha? Hindi ito ka pangasawa si Abraham si Isaac. Amen. Hindi ito mamit up si Rebecca. Ha? Amen. Uy, kung malibatan mo ang Diyos, hindi yan malipay ang Diyos. Oh, kasi ni, mangutang ka lang ha? Mangutang, sis, Brad, kung na di 1 day, 1,000, hindi malibatan ka. Dahil hindi mo buwag, hindi lang malibatan ka. Amen. Bisa na nag-experience na, na gusto ka mangulang, gusto ka malibatan ka, na mga yes, may hindi pahulang. Dahil, subok ka. Labi lagi ko may kwarta na, magano may kwarta, minsan, so wala kang pahulang. Dahil niya. Amen. Oh, mangulang ka pala. Pala. Dali lang, ibalik. Hindi na pwede, imagas-kasanin. Ako pala nga daan niya. Kaming tayo ko mapala. Balas. Si Mapulo, hindi ko pala ko. Huwag yung ipahulang, dahil mo ako. Amen. Tama? Amo ng Diyos, wala. Nagdismaya ang Diyos kay Abraham. Amen. Lipay ang Diyos. Kaya ang Diyos na lipay, kay wala naging malibaran, gintuman sa Diyos ang pangako niya kay Abraham. Hello? Amen. Siling sa pulong, pangod na wala mo gidumilian ang akon tingog. Kay gintuman mo ang akon tingog. Nga ang white na ko klaro kabuhi ka. Isa lang karaso. Ritubado ka sa aman sa Diyos. Wala na kasi manindog kasi ni Oras. Waya sinso kabuhi ta.
Why changes? Kay suplado ta, kag suplada. Ga-refuse kita sa sugo sa Diyos. Hallelujah! Oh, Jesus! Dapat makita sa Diyos. Gabugatan ka sa imong sitwasyon na mabiyak. Ganito kabudlay, kinakong nibiyaan. Muna gusto sa Diyos na nabudlayan ka. But I would like to encourage you, my brethren, do it for the sake of God. Do it for the sake of the voice of God. Do it for the Lord. Do it for God's name. Do it for your sake. Nakasalalay future mo sa paghimo, sa pagsunod sa kaman sa Diyos. Maybe ang iningawali na hindi pabor sa imo. Hindi namin para sa imo. Pero amuning mensahe nga makaatag kayuhan sa imo. Ginapangabay ko ang may kabukatan kag ang may kabudlayan nga magkadto diri sa altar. Siling ni Jesus, every one of you come unto me. Every one of you. All of you. Just come unto me. All of you. Why may pinili ang Diyos? Sila niya, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Dala sa Diyos. Don't you know, sa tanggalakad siya, Abraham, may kasuko siya. Pero sa 1 day, 2 days, 3 days ka lang, ginconsume, pinaagi sa iya pagtuo. Bisan patyon ko ang akong bata. May hope ko. May pagtuo ako. Kung ang Diyos ang nagsaad, makasarang sa pagtuwa ng Diyos sa nasaran. Bisan patyon ko ang akong bata, may kahong ang Diyos sa pagtuwa sa patay na tao. Hindi pagbalibali ang Diyos. Please, nasakitan ka man sa mensahe, ang pastor mo subong gapangayo sa imo o dispensya. Sorry gid brad, sorry gid sis. Nga napasakitan ko ikaw sa mensahe sa imo. Pero para ni sa iyong kayuhan. Mas nami nga may ginadala kita at may kabudlayan kita. Kaya nila kita makapalapit sa Diyos. Wala sing tao nga makapalapit sa Diyos na wala sa maginapasan. Nga kabudlayan, kabukatan sa tagipuso. Kabalo si Jesus. The only way and the only thing kang tao makapalapit sa iya kung aral na sa kabudlayan, kagabukatan. Listen na kagay ang imo kahitan. May aral ka palapitan nga hindi fit mag-refuse sa iyo. Hindi ka ma-fail. Hindi ka madismaya. Just come to Him
and say, Lord, I'm here right now. I offer my life to you. Use me for your glory. This is my own desire. Use me for your will. Iambal sa Diyos ang imong mga kahintangan karon. Kapamati ang Diyos. Hindi siya natin makita, pero ang Diyos yan iso. Hallelujah. Iyang gipuno sa iyang presensya ang ining lugar. God is here in this place. Do it for God. Do it for Him. Hallelujah. Ang budlay na himuon mo, please, himuan. Nakasalalay future mo. Hallelujah. Hallelujah. Kay bangod, yalamati ka sa tunti mo. All because you obey my voice. This is the voice of God for you. This is the word of God for you. God is talking unto you. God is talking to your heart. Just come to Him. Just come to Him. Just come to Him. Just come to Him. Hallelujah. 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 Awitong kanta. It's about faithfulness of God. Faithfulness of God. God is faithful. God is faithful. Sister Beauty, please sing unto the Lord about faithfulness. Basta nagtumod ang kanta sa faithfulness. Ang Diyos ay tapat. Hallelujah. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Hindi ka mapahiya sa Panginoon. You cannot fail unto God if you come to Him and say, Lord, I can do that. I can do without the will. Yes. Hallelujah.